Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Magandang umaga po muli mga kapatid. Ngayon ay araw po ng Sabado. Unang Sabado po ng taon pong ito. Happy New Year po sa bawat isa. Sa mga bagong gising po. Buong Camarines Sur. Saan man po kayong panig ng nakatira ngayon sa Pilipinas. Ano pong ginagawa nyo ngayon? Kami po ay nag-aanyaya sa inyo sa umagang ito na samahan nyo po kami muli sa ating pong programang Biyaya sa Pagkaaga sa 91.9 BBS DWLB. Ako po inyo po makakasama sa loob po ng ilang minuto ng pagtalakay po natin sa mga aral mula po sa salita ng Diyos, at sa kabilang panig naman po ay kasama po natin ang ating pong technician si Ariel. Nawa po'y samahan niyo po kami sa ilang mga verse na pwede ho nating muling nilay-nilayan. Ang ating pong topic po ngayong umaga ay ang muling pagsibol, a new beginning. Muling, kumbaga pag pinag-usapan natin yung salitang muling pagsibol, ay yung para bang sa isang tinanim na muling umuusbong, muling bumubunga o muling nagkakaroon ng ganda ang isang bagay na sira. At pwede nating makita at makuha ang ating pong pagninilay-nilayan ngayong umaga sa salita po ni Isaiah, chapter 43, verse 16 hanggang verse 21. Basahin ko po sa inyo ang sulat po ni Isaiah sa verse 43 na maaari po makapagbigay po sa atin ng mga hamon at pag-asa sa araw pong ito. Sabi niya po sa verse 16, sa talata pong ito, yan sinabi ni Yahweh na siya gumawa ng daan sa gitna ng dagat upang maging kalsada na tawiran. Siya ang nanguna upang malupig ang isang malaking hukbo. Nilupig niya ang kanilang mga kabayo at ang kanilang mga karwahe ay winasak. Sila'y nabuwal at hindi na nakabangon. Parang isang ilaw na namatay ang dungis. Ito ang sabi niya, ilibing mo na sa limot at wag nang alalahanin pa ang mga nangyari noon unang panahon. Masdan mo ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito ay magaganap na hindi mo pa nakikita. Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa dagat. Sa lugar na ito, pararangalan ako maging ng mababangis na hayop gaya ng mga asong gubat, sapagkat nagbubukal ako ng tubig sa disyerto upang mainom ang mga ito. Hinirang ko. Sabi po ng ating pong Panginoong Diyos. Kung titignan natin, isang alaala ang dumaan noong 2024 na gumulat sa buong Kabikulan, lalong-lalo na po sa Iriga at sa Naga City, yung pong ating pong Bahang Christine. May mga pagkakataon na sa mga panahon yun ay parang nawalan tayo ng pag-asa at nawaraan tayo ng anumang bagay na mahalaga para po sa atin. Subalit tandaan ho natin, may mga pagkakataon na gumagawa ng paraan ang Diyos para po tayo minsan ay biguin, para po tayo minsan ay bigyan ng pagsubok, upang ito po ay magbigay po sa atin ng paalaala na ang mga bagay hong ito ay wag ho nating panghawakan. Ang mga bagay pong ito ay wag ho nating ilagay ang ating sarili sa mga mga bagay na nawawala. Sabi po ng verse 10, chapter 10 po ng John, na parito ang kaaway para manira, mangwasak at pumatay. Subalit na parito ang Panginoong Hesus para po mag-alay ng buhay at magkaroon ng buhay ang sinuman hong tao. Ano ba yung aral na pwede nating makuha sa araw pong ito, mga kapatid? Mga mahal ko pong taga-subaybay sa palatuntunang biyaya sa pagkaaga. Yung mga bagay daw po noong nakaraan, sabi ng Bible, ay wag nang alalahanin pa. Limutin na ang mga bagay na ito. Unang-una
na puntong gusto ko pong maiwan sa bawat isa. Ang Diyos po ay nagdadala ng bagong pasimula para sa isang bagong buhay. Ano ho? Isang bagong pasimula para sa bagong naninimula na kanyang buhay. Sa Isaiah, sabi po doon, gumawa ang Diyos ng daan sa gitna ng disyerto. Sino mo ba yung tao sa panahon po noon ang pwede makagawa o wala pa hong gaanong mga bagay na materials na kagamitan para sa paggawa ng mga malalaking kalsada sa panahon po ni Moses. Ano ho? Subalit, ito pong talatang ito na sinabi ng Diyos na nagbigay ng pag-asa sa bayang Israel, na sinabi niya, ako ang Diyos, gumawa ako ng daan. Huwag kaya niyang gumawa ng daan sa gitna ng karagatan. Ano ho? Ano ba yung nagpapakita ho rito? Sa panahon ng kawalan, sa panahon ng problema, kaya ng Diyos magbigay ng solusyon. Sa panahon po ni Moses, noong sila po ay hinahabol ng mga Egypto para po sila ipatayin, dahil sa panahon po ni Moses, ang buong Israel ay naalipin po ng Egypto. Ano po? At ang Egypto ay nag-aalipin sa kanila, sabi ng iba, nagsisimbolo itong kasalanan, na naalipin sila ng ilang taon, at nung sila ay makalaya at palayain ng Egypto, sa bandang huli ay hinabol pa rin sila at gusto silang ibalik sa kanilang bayan. Ngunit napunta po sila sa isang lugar, senaryo po, napunta sa isang lugar ang Israelita na wala ng patutunguhan, na gilid po sila ng dagat. Sabi ng mga Israelita, dito na ba kami mamamatay sa panahon pong iyon? Ngunit ang Diyos po ay nagbigay ng salita kay Moses, at si Moses po ay ginamit ng Diyos na kasangkapan para iunat niya ang kanyang daladalang yantok at ituro sa dagat, at nagbuka ang dagat, ang Red Sea, at nagkaroon po ng daan, at nakadaan po ang bayang Israel sa panahon po noon nang sila ay nasa kapahamakan at malapit na po silang mamatay. Ano po ang pwedeng mensahe nito sa atin? Gayang gumawa ng Diyos sa sino man tao sa panahon ngayon, sa 2024 na nakalipas, at ngayon pong taong ito, may kayang gawin ng higit pa ang Diyos sa magagawa sa inaasahan po natin, mga kapatid. Kayang gumawa ng Diyos ng anumang bagay. Kaya nga sabi po ng Psalms, kayo ay magtiwala muli kay Yahweh. Tayo ay magtiwala muli sa Diyos. Manalig tayo sa Kanya. Sa Jeremiah, mapalad daw po ang tao na tumitiwala sa Diyos, sapagkat ang pag-asa niya ay ang Panginoon. Kung doon po tayo nakalagay, na nagtitiwala tayo sa Diyos, at ang ating pong tiwala ay nasa Diyos, sabi ni Jeremiah, mapalad daw po tayo mga tao kung tayo ay sa Panginoong Diyos nagtitiwala. Nawa ngayon po 2025, ay ilagay natin ang ating lagak ng pagtitiwala at pananalig ay wala pong iba sa Diyos, sapagkat siya po ang Diyos na may dala ng anumang biyaya. Diyos na sa atin ay nagbibiyaya at nagdadala ng bagong pag-asa sa ating buhay. Tignan natin yung mga nangyari sa buhay po natin noong 2014, 2024, sa negosyo. Ito ba'y nawasak o nasira o nagkaroon ng pagkalugi? O sa pamilya, nagkaroon ba ng hindi pagkakaintindihan? Minsan may problema sa pamilya, sa trabaho, nagkaroon ba ng alita, nagkaroon ba ng hindi maganda, nawalan ka ba ng trabaho? O anuman ang naranasan mo sa trabaho, kapatid, ito lang po ang sasabihin ko sa iyo, kaibigan, anuman ginagawa mo ngayon 2025 at nagkaroon ka ng New Year resolution, isang bagong pagsibol mula sa Diyos sa puso mo ang nais niyang ibigay sa iyo. Siya ay magdadala ng bagay na pag-asa, at siya ay mag-aayos, magbibigay ng kagandahan sa buhay. Ang problema ay inaalis ng pangbibigyan ng Diyos ng solusyon. At tayo ay bibigyan ng pag-ahon upang tayo po ay makaalpas, at itong 2025 ay maranasan po natin ng lubusan ng biyaya ng Panginoon. Pangalawang punto na nais ko pong bigyan po ng pansin ngayong umaga, dito po sa binasa ho natin sa Isaiah. Don't look back. Huwag na ho nating balikan pa. Yung mga bagay na nakalipas na. Sabi nga po ng verse 18, dito po sa binasa ho natin, dito po sa
Isaiah 43 verse 18, sabi, ilibing mo na sa limot at wag mo nang alalahanin pa. Yung 2024 na nakalipas, ay wag na nating alalahanin pa yung mga pangit na bagay na naranasan natin. Gawin natin isang halimbawa, utungtungan para tayo ay magtagumpay sa buhay. Sabi po ng Bible, sabi ng mismo ang Isaiah nagsabi, wag mo nang alalahanin pa, ilibing mo na sa limot at wag nang maalala pa yung mga pangit na bagay, yung mga nangyari sa buhay ho natin. Wag na natin dahil hindi tayo makakaalpas at hindi tayo makaka-move on bilang mga tao dito po sa 2025 kung dala-dala ho pa natin yung mga hinanakit o pagkapag-alalahanin o pagkaparalisa dahil sa mga bagay na nawala noong nakaraan 2024. Isang bagay na pwede nating makita sa atin, tayo magpasalamat sapagkat sa panahon ngayon, nakarating pa tayo ng taon 2025. Mga kapatid at mga minamahal ko po mga magulang, ituon natin ang ating puso at ang ating mga isipan sa magdadala sa atin sa tagumpay. Wala pong iba kundi ang ating Diyos. Wala tayong ibang pwedeng pagtuunan ng ating mga sarili na magbibigay po sa atin ng tagumpay kundi ang ating Diyos. Sabi ho doon sa Corinto chapter 15 verse 57, sa Diyos doon tayo magsimula. Sapagkat siya po yung unang Diyos, siya yung Diyos na makapangyarihan na nagbibigay ng muling pasimula, muling pagsibol sa ating po mga puso. Kumbaga, pagkakaroon ng panibagong pagpupursigi sa isang makasaysayang buhay ngayong 2025 at kayang ibalik ng Diyos ang mga bagay na pwede hong nawala sa buhay ho natin. Kaya nga sabi niya po rito, kung titignan natin sa talata, kung ang Diyos po ay kayang gumawa, kayang magpa-sirit o gumawa ng karagatan sa gitna ng disyerto, wala pong imposible po sa Kanya, kaya niya po magawa ito. Siya po ay makapangyarihan at kaya niya po talagang gawin ho ito. Kaya sa Diyos natin ilagak, sa Diyos doon tayo magsimula, magtiwala. Sabi po ng Corinto, sa pinagtao, sa Diyos na nagbibigay ng pagtatagumpay sa buhay ng tao. Kapag po ang Diyos tayo ay lumapit sa Kanya at nagtiwala, ay may isang bagay na nangyayari, na nagaganap, na magandang bagay sa buhay po ng tao. Ito po yung maaaring kumurot sa puso po natin kapag tayo po ay sa Diyos lumapit at may isang bagay na magandang magaganap sa buhay po natin. Yung ating pong kakayanan, sabi po ng chapter 43 verse 17 nung Isaiah, sa mga sumusunod, yung ating pong kakayanan, abilidad, ay wala po itong, kumbaga, kung doon tayo maglalagak sa abilidad, kakayanan, o kapangyarihan ng tao, ay doon tayo magtitiwala, sigurado pong ito po ay mawawasak at masisira lamang. Katulad po ng ng Egypto, ang pagtitiwala po nila sa kapanahunan po noon ng Egypto sa magagandang kabayo, sa malalaking karwahe, sa malalakas na mandirigma. Yung bayan Egypto ay nakasandal po sila doon. Sapagkat ito po yung panuntunan ng mga panahon, yung tagumpay ng tao. Sa panahon po ni Moses, ang Egypto po ang pinakamatagumpay na bansa. Nakalagay po dito sa Biblia, sila yung maraming kagamitan pandigma, maraming sundalo, maraming mga karwahe, maraming kabayo. Subalit sa isang iglap lamang po ay winasak sila ng Diyos sa paraan ng muli niya pong ibalik sa karagatan po ang yung kalsadang kanyang ginawang daan. Wala pong imposible sa Diyos, mga kapatid at mga minamahal ko pong mga magulang. Ano ba yung mensahe nito? Huwag tayong maglagak sa huwag nating ilagay doon ang ating pagtitiwala sa mga kakayanan ng tao at sa kapangyarihan ng tao. Sa Diyos po tayo magtiwala. Wala pong imposible sa Kanya. Magagawa niya ang lahat ng bagay sa buhay po natin kung tayo po ay magtitiwala ng lubusan. Pangatlong punto na pwede ko pong iwan sa bawat isa.
ang salita ng Diyos ay totoo at ang kanyang pangako ay ginagawa. Sabi niya nga po rito, sabi niya sa last verse, pararangalan siya ng kanyang mga nilikha. Nandiyon ho yung kanyang mga ginawa, katulad po ng mga kabayo, katulad ng mga anumang bagay na nabubuhay, sapagkat siya po ay nagpasibol ng tubig sa panahon ng kauhawan sa disyerto. May maiinom yung mga hayop na yon. Dahil gumawa siya ng tubig, sabi niya, kaya niyang gawin para may mainom sila. Ano ang punto sa buhay natin? Magpupuri at sasamba tayo sa Diyos kapag tayo po ay pinagpala sa panahon ng kawalan. Binigyan ho tayo ng Diyos ng kasagutan sa buhay po natin. Binigyan ng solusyon ng Diyos. Ang salita ng Diyos po ay totoo. Ito po ay nangyayari at nagaganap. Sabi ng verse 19, dahil bagong bagay ang isang gagawin ko, ito ay mangyayari at makikita. Ito po yung sulat ng Isaya ng punong-puno ng pag-asa. At sulat din po sa atin sa 2025 na punong-puno ng pag-asa na wala pong imposible sa Diyos, na wala pong hindi niya kayang gawin. Gaano man kahirap ngayon ang buhay mo, gaano ka man ngayon nakalagay sa panahon ng karamdaman, di ka man makatayo o ano ang karamdaman ang nararanasan mo ngayon, hayaan mong itiwala sa Diyos ang buhay mo upang magkaroon ng panibagong pagsibol, muli ng kalakasan, at muli mong maramdaman ang kagalingan ng iyong katawan, kagalingan ng iyong isipan, kagalingan ng iyong espiritu, kagalingan sa iyong pamilya, kagalingan sa negosyo, at kagalingan higit sa lahat sa pakikipagkaibigan sa iyong kapwa. Kaya mga kapatid, mga minamahal ko pong mga magulang, ito pong 2025, mas lalo pa ho nating ibigin ng Diyos at tayo po ay lumapit po sa Kanya kung tayo po ay nawawala ng landas. Dahil wala ho tayong ibang patutunguhan kundi ang may likha ng langit at ng lupa. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Anyayahan po kayo kung ano mo po nyo ginagawa sa isang maikling panalangin at buksan ho natin yung ating puso para po sa Kanya. Tayo po yung muling manalangin sa Panginoong Diyos na may likha ng langit at lupa. Aming Panginoong Diyos sa makapangyarihan, sa anak mong si Kristo Jesus na nagbigay ng buhay at nabayubay ang kanyang buhay, ipinako sa krus ng Kalbaryo, namatay at sa ikatlong araw ay muling nabuhay at ngayon po ay nasa kanan na ng iyong presensya. Kami po ay nagpapasalamat minsan pa sa pagkakataong ipinagkaloob mo ngayong 2025. Aming Ama, panalangin ho namin sa amin pong mga puso na ipagkaloob niyo po sa amin ang mga kailangan po namin. Pagkaloob niyo po, Panginoon, ang mga bagay na makapagbibigay po sa amin ng panibagong sigla. Dagdag po sa aming mga pangangailangan sa buhay. Higit po sa lahat ang tahanan po namin, Ama. Itinatas po namin ang bawat membro ng pamilya. Ilayo niyo po, Ama, sa anumang klaseng karamdaman o sakit na pwedeng dumapo po sa amin. Palakasin niyo po mga immune system ng aming pamilya. Lahat po kami, Ama, ay nagtitiwala po sa inyo sapagkat kung kami magkakaramdam o magkakasakit, ay alos mauubos lamang ang aming ari-arian, pambayad lamang sa mga doktor o hospital. Kaya amin pong panalangin, O Diyos, na huwag masayang ang bawat sentimong ipagkakalob mo sa amin. Bibiyaya mo sa amin, Ama, at magtagumpay nawa kami sa larangan ng negosyo. Kung kami man, Panginoon, ay may karamdaman, O Diyos, ipagkalob niyo po nawa sa amin ngayon ang kagalingan. Anumang klaseng karamdaman, wala pong imposible sa inyo, kayo ang tunay na manggagamot. Tinatas ko po sa umaga pong ito ang lahat, dakilang Diyos na nagtitiwala po sa inyo. Buksan niyo po, Panginoon, ang mga puso at muli niyo pong ilagak ang iyong pag-ibig sa mga taong nagtitiwala po ng lubusan sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, O God. Ipagkaloob mo po, Panginoon, O Diyos, Lord, ang aming mga panalangin at matanggap po namin nawa ito sa pangalan mo, Panginoong Isus. Ano man po ang gawin ng bagay na maaring alisin kami sa bagay na mahalaga patungkol sa iyo dahil sa mga bagay na pasanlibutan na pilit din na pumupukaw at nag-akay po sa amin para kami ay manhalig po doon. Tulungan niyo po kami sa aming mga sarili. Mahina ho kami, makasalanan ho kami, Panginoon, na minsan hindi namin kaya kontrolin ang aming sarili. Pagkalob niyo po sa amin ang banal na Espiritu upang ito po'y makayanan po namin, Ama.
Maraming salamat din po, O Diyos, sa mga pagkakataon na ito na ang iyong mga salita ay nahayag sa ibang tao. Hindi po nawa masayang ang mga mensahe na mula po sa inyong pangalan. Pagpalain niyo po maging ang station na ito na patuloy na nagdadala ng mensahe mula po sa inyo at ang bumubuo ng Amni Pastor, Panginoon, sa umagang ito ay tinataas ko rin po. Pagpalain niyo po ang bawat POT. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Sa muli po mga kapatid, susunod na po ang programang Kakampi Network. I see the King of Glory coming on the clouds with fire. The whole earth shakes. The whole earth shakes. I see His love and mercy washing over all I see. The people sing, the people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna.
Music Festival is on. Bigger, better, and more exciting than ever. The biggest songwriting competition in the Bicol region. The 9th Bicol Music Festival. Visit the 9th Bicol Music Festival Facebook page. Bicol Music Festival would like to extend gratitude to the following major sponsors: Wilcon Depot, Naga College Foundation Incorporated, Engineer Rolly Valdez. We also would like to thank the following: Solomon Ngo of Ngo & Sons, LGU Kanakman, LGU Magarao, Central Bicol State University of Agriculture, Isarog, Camarines Multipurpose Cooperative, Department of Agriculture Regional Field Office 5, Vice Governor Sal Fortuno Jr., Board Member Butchikoy Oliva, GCI Construction and Development Corporation, Prime, Engineer Gilbert Romero, and AMP Builders. The 9th Bicol Music Festival is brought to you by Luis R. Villafuerte Foundation, Bicol Broadcasting Systems, and LRV Recording Studio. Ang daan ay progreso sa malhay na liderato. Ang kabuhayan mas asenso sa liderato progresibo. Wong Cham Sur, Wong Cham Sur, Wong Cham Sur para sa to. Kaforteng Cham Sur, Kaforteng Cham Sur, Wong Cham Sur, Kaforteng Cham Sur. Wong Cham Sur, kaforteng Cham Sur, mas fuerte Cham Sur, mas fuerte Cham Sur. Mapadagos ang progreso, mas marahay ang serbisyo. Kubado na silda sa to, haluyon ng nakserbisyo. Wong Cham Sur, Wong Sur, Wong Cham Sur, Wong Cham Sur para sa to, kaforteng Cham Sur. Wong Cham Sur, kaforteng Cham Sur, Wong Cham Sur para sa to, mas fuerteng Cham Sur. Wong Cham Sur para sa to, kafuerteng Cham Sur. Wong Cham Sur para sa to, kafuerteng Cham Sur. Wong Cham Sur, kafuerteng Cham Sur.